Welcome po sa YouTube channel natin. Hingi lang po ako ng konting favor, hit yung subscribe button po para makapag-subscribe kayo at makabangan yung ibang video natin. So, proceed tayo sa video. Hanap ka ng sasakyan na 0 DP, meron din free 2 months. So, introduce ko sa inyo yung Mirage G4. Mga Kamitsu, yung nasa likod po natin na unit is Mirage G4. Pag GLX po yan, ang magiging monthly lang po natin dyan is 16,000 po. Yung GLS naman, yung keyless, yung top of the 18,000. discuss ko sa inyo yung mga mechanics, paano po makapag-avail ng Mirage G4 natin. Mga Kamitsu, so sa mga gusto mag-avail nitong Mirage G4, send nyo lang po yung message nyo sa 0915-719-8868 or pwede nyo rin i-click yung message button dyan sa baba para makapag-avail po tayo ng 0 DP or free 2 months po na promo natin ng Mirage G4. Ang kagandahan po niyan, wala po tayong ilalabas pag 0 DP po. So yun na po yung cash out niya. Kapag free 2 months naman, magpe-pay po tayo after 100 days po. So sa mga gusto mag-avail, text nyo lang po ako dyan sa may 0915-719-8868 or yung kung gusto nyo makakuha ng mga pamabigatan at pangmalakasang freebies, lagay nyo lang po o comment nyo lang po yung Kuya Mitsu dyan sa baba. Pa-subscribe and share na rin po sa inyong mga kakilala at kayo rin po para ma-track nyo po at maging updated po kayo sa mga ilalabas po natin video and mga promos and counts po dito sa Mitsubishi Josebad Santos. So, ito yung dynamic shield design ng G4 natin, mga Kamitsu. Naka-multi-coated halogen na rin yung headlamps natin dito sa Mirage G4. Ilaw, okay? Sa baba naman, pagka GLS version, meron na siyang fog lamps na naka-install. Kapag ka po GLX version lang, may abang naman po siya for fog lamps. Pero pagka GLS, meron na siyang naka-install na ilaw po, na fog lamps po. So dito naman sa makina, mga Kamitsu, ang GLX and GLS version natin sa Mirage G4, parehas lang po yung makina natin, no? Na Euro 4 gasoline. So may VEC engine na rin po yan. Ang average fuel consumption po natin sa Mirage G4 is 16 kilometers per liter pag city driving po. Pero pag mga long ride po talaga, kaya niya po umabot ng 23 kilometers per liter. So, napapansin po natin na sobrang tipid po talaga sa fuel consumption ng Mirage G4. So, isa siya sa mga deciding factors kapag kukuha po kayo ng mga sedan type na sasakyan. How much ba yung kinokonsume niya na gas? So, dito hindi po, you can never go wrong kapag pinili niyo po yung Mirage G4 dahil sa fuel consumption niya. So, dito mga Kamitsu, makikita nyo, nandyan na rin yung ABS niya. As you can see, meron na siyang anti-lock braking system. So, it gives us the additional safety features ng sasakyan para hindi po mag-skid yung sasakyan natin kapag po na kahit pumreno po tayo ng sudden stop sa basa. Okay? So ayun, mga Kamitsu, dito tayo sa side door natin ng Mirage G4. GLS nga pala to, mga Kamitsu. Pero deeper rin to and pwede rin po natin ma-avail yung free 2 months po. Pagka mamimili po tayo, depende po sa bangko na mag-approve sa atin. So, discuss ko lang po saglit. So, ito po yung mga adjustan nung sa mga natin bintana, as you can see. Tapos naman yung ma-adjust natin yung sa infotainment system natin. Tapos, ang kagandahan po kapag GLS po, ito po, naka-push start button na rin siya. As you can see. So, 5.9 po ako. Mga nagtatanong kung masikip po ba yung sa loob ng G4. Hindi po kasi 5.9 po ako pero kasyang-kasya po ako. Siya i-adjust yung upuan natin dito. So, ganun po siya kaluwag. So, pasok po tayo. So isa sa pinaka-difference po ng GLS and GLX po. Yung GLS na top of the line po natin, naka-ano po tayo, push start button po tayo. Pagka GLX version naman po yan, naka-ano pa rin po tayo, disusi pa rin po yung sasakyan natin. Okay? So dito tayo sa loob. Dito naman yung multimedia system natin. Ito yung voice command nung sasakyan. Dito po pwede po tayo mag-accept and reject calls po. Tapos nakita po natin yan, 3-spoke Euro train leather na rin po yung steering wheel natin. So,
5'9" po ako pero kasyang-kasya po ako, hindi pa po sagad yan. Ewan ko po kung nakikita niyo po dito sa video. Pero kasyang-kasya po ako kahit 5'9" po ako. So ganun po kaluwag yung G4 natin. Tapos ito naman po yung infotainment system natin. So with the GLX and GLS, medyo magkaiba po sila dito sa may dashboard po natin. So yung adjustan ng temperature and sa fan po, ito po, this one is GLS version. So meron din siya ditong mga Kamitsu na USB. So kung pag magcha-charge kayo, okay din na magagamit natin siya. Okay, tapos ito naman yung glove box compartment. Tapos naka high grade fabric na rin yung ano natin, yung upuan natin. Yan. Tapos meron tayong cup holders dito sa gitna. Tapos meron din tayo dito na Isofix anchorage. So kapag may kasama po tayong bata, pwede po natin gamitin yan. Yan nasa gitna. Okay? So perfect siya talaga for family na 5-seater kasi pagka dala po natin sila sa sasakyan, maluwag-luwag naman po yung unit natin. So, isa sa pinaka-difference talaga niya pagka GLX version and GLS, yung top of the line po is push start po. So, ayan po, keyless operating system na po tayo. So, punta po tayo sa may ano naman makina. Pinagkaiba ng Mirage G4 GLS and GLX. Punta naman tayo previous. So, sa mga hindi subscribers ni Kuya Mitsu, nandito po sa kaliwa yung mga makukuha natin previous. Pero kapag subscribers po kayo at nag-chat po kayo ng Kuya Mitsu dyan sa comment section, ito naman po yung mga previous na makukuha nyo. So, makikita natin yung difference, no, mga Kamitsu. Sobrang dali lang naman eh. Comment nyo lang po na Kuya Mitsu, tas subscribe. Sa inyo lang po yung proof dito sa may Viber ko or WhatsApp. Kung ano man yung mas komportable kayo na i-message ako. So, please subscribe to my YouTube channel for more video like this and freebies. Kung may problema kayo sa mga CMAP, Reflebin, yung mga kulang yung sa message na lang ako para matulungan ko kayo at gagawa po tayo ng paraan para magkaroon kayo ng pangating sasakyan. Ako po muli, Kuya Mitsu po ng Mitsubishi Jose Abad Santos. Salamat po sa panonood. God bless po.